Ilipat sa Pasay City Jail ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control project na si Bryce Hernandez. Yan po ay matapos ang tensyonadong debate ng mga senador kung saan siya dapat i-detain. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Vicky, naging mainit ang debate ng mga senador ngayong hapon kung dapat bang manatili si dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa kustodiya ng PNP Custodial Center. Pwede po bang wag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Bunsod ng apelang ito, sa PNP Custodial Center muna dinetain ng Kamara si dating Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez. Kasunod yan ng kanyang pagdawit kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa umano'y kickback sa mga flood control projects sa Bulacan. Bagay na mariinang itinanggi ng dalawang senador. Pero inalmahan ito ng mga miyembro ng bagong minorya, kabilang si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Dapat daw ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. We are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we are giving credence to his statement, which I believe is not true. Pero sabi ni Soto, hindi naman nawala sa kustodiya ng Senado si Hernandez. Napagkasundoan nila ng Kamara na doon ito sa Camp Crame dalhin at ang Senate Security ang magbabantay. Speaker Martin Romualdez called me. I asked the Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. What I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Pakiramdam ng mga taga-minorya, tila ang Kamara na raw ang nasusunod sa usapin. Dahil dito nagsuspinde ng sesyon dahil sa mainit na palitan ng opinyon. Ngunit kahit sa pagbabalik ng sesyon, nagpatuloy ang debate. Ilang beses pang nasuspinde ang sesyon dahil sa tensyon. Sa huli, nagmosyon si Senator Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol kaya nagdesisyon si Senate President Tito Soto na agad nang ilipat ng OSAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Matapos mailipat ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee kay Senador Panfilo Lacson, ipinag-utos niya ang internal cleansing ng komite. Ito'y matapos maiugnay ang isang umano'y staff ng Blue Ribbon Committee na kinilala bilang si Beng Ramos na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, kailangang masiguro ang kalinisan ng Blue Ribbon Committee dahil tungkulin nitong imbestigahan ang maling gawain sa pamahalaan at panagutin ang mga tiwali. Lumabas ang pangalan ni Beng Ramos sa ipinakitang mga mensahe sa Infracom hearing na ayon kay Hernandez ay staff ni Estrada. Itinanggihan ni Estrada. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Sabi rin ni Estrada, meron daw Beng Ramos na staff ang Blue Ribbon Committee na dating girlfriend daw ng isa sa kanyang staff. Sa gitna naman ng aligasyon ng katiwalian laban sa kanya, sinagot din ni Estrada ang mga umuungkat sa kanyang nakaraan. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold.
Vicky, sinabi naman ngayong gabi ni Bicol Saro Party List Representative at co-chair ng House Committee on Infrastructure Terry Redon na gravely concerned sila sa desisyong paglilipat kay Hernandez. Sa tingin ni Redon, mas magiging ligtas si Hernandez sa kustodiya ng Senado kesa sa Pasay City Jail. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.